sa isang napakagandang talk about the transformational leadership, no? Dahil ako ay may visa sa SM and Portland, I can shorten. Pero of course, no, hindi natin pwedeng isang tabi yung mahalagang mga bagay na dapat natin mapakinggan. Amen? Ang talk na ating mapakinggan ay patungkol sa isang leadership, no? In Tagalog, isang naglilingkod, pero hindi lang basta-basta naglilingkod, kundi tunay na naglilingkod patungo sa pagbabago. Amen? Of course, lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon paano maging leader. Lahat po tayo dito ay may mga karanasan kung paano igagay yung ating nasasakupan. Tama? Diba? Pero napakahalaga na makita po natin ano ba ang dapat sa isang naglilid. Ano ba dapat yung kanyang skills para ikaw ay mapatunayan o mabigyan ng isang pagkakataon na kung saan ang iyong paglilid ay patungo sa sinasabi po natin pagbabago na kung saan may natutunan at higit sa lahat pinapakikinggan. And of course, napakahalaga sa isang leader na kung saan ay hindi mawawala yung kanyang pagmamahal. Diba? So, sabi ko sa atin, ang isang leader, ano bang Tagalog ng leader? Ang isang namumuno ay dapat namumuno patungo sa isang pagbabago. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang natututo, kundi ang nasasakupan mo ay mas lalong natututo dahil nakikita nila ng iyong pamumuno ay pamumuno patungo sa isang magiging mabunga. Diba? Kaya ang isang tunay na namumuno ay nagbibigay inspirasyon at higit sa lahat, ang kanyang nasasakupan ay nagkakaroon walang iba kundi pagkakataon na gusto din mamuno. Diba? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay namuno at pinamumunuan mo ang nasasakupan mo, yung mga nasasakupan mo ay nagkakaroon ng inspirasyon. Para bagang sinasabi na, ang galing niyang mamuno, ako din dapat matututo. So, sa kung paano siya namumuno, at ang pamumuno na ito ay napapalibutan walang iba kundi sa pagkakataon na makikita ang presensya ng Diyos. Lagi po natin makatandaan na iba't iba ang uri ng pamumuno, di ba? Sa isang corporate world, ang isang namumuno ay talagang ang kanyang tinitingnan is of course magiging successful, di ba? Pero ang namumuno na kung saan ay usually sa simbahan, ang kanyang pamumuno ay nakaugat, walang iba kundi makikita ang presensya ng Diyos. Kaya iba't iba ang uri ng pamumuno at dapat kapag tayo ay binibigyan ng pagkakataon na mamumuno, dapat yung ating pamumuno ay nakaugat, walang iba kundi sa paano namumuno ang ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, yung kanyang pamumuno ay dapat maniwanag sa kanya kung ano ang magiging kahinatnan nito. Halimbawa, ikaw ay namumuno sa isang grupo na kung saan ang pamumuno mo ay nakaugat doon sa perspektibo na magiging mabunga ang inyong pagsasama. Diba? Pagkaroon ba ng failures, hindi man kayo nagiging top, pero ang pinakamahalaga, nagiging fruitful. Diba? Ibig sabihin, malinaw sa iyo na ang pamumuno mo ay driven about the purpose. Ibig sabihin, to empower anong dapat i-empower? Yung mga kasama.
sabihin, ang iyong pananaw ay hindi dapat doon sa pamumuno na ikaw na lang paulatay. Dapat mayroong papalit sa iyo. Dapat nandoon yung damdamin na ang pamumuno mo ay magbibigay inspirasyon. Dapat ang iyong pamumuno ay nagiging dahilan upang yung mga kasamahan mo ay talagang nandoon, walang iba kundi yung kanilang driving force to lead others also. Diba? Hindi yung nag-i-inculcate tayo ng takot. Hindi dapat yung pamumuno mo nag-i-inculcate tayo ng confusion. Kundi ang pamumuno mo ay dapat nagiging dahilan upang makikitaan natin walang iba kundi ang tunay na bunga. Diba? Kaya transformational leadership is a style of leadership that inspires change. Ang ganda, diba? Ibig sabihin, mayroong pagbabago. Ibig sabihin, nagiging mabunga. Ibig sabihin, nagiging dahilan para mas lalo maignite yung interest ng bawat isa. At higit sa lahat, it will not only leading into individualism, but rather for cooperation. Kaya ang isang leadership that always inspire on the transformation ay isang klaseng namumuno na kung saan ay nag-iignite na dapat magtutulungan. Diba? Kaya napakaganda kapag ang isang leader sa isang organization, ang isang leader ng isang grupo ay tunay na nakaugat, walang iba kundi katulad ng pamumuno ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakaganda na babalikan po natin itong leadership na ito na kung saan ay nakaugat sa ating Biblia. Una, ang pamumuno patungkol kay Jesus. Diba? Kung ating babalikan ang kwento ni Jesus, paano ba namumuno si Jesus? Namumuno si Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Diba? Ang kanyang pagmamahal ay nakikita sa kung paano siya nakikinig sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga disipulo. At ang kanyang pamumuno ay tunay na nakaugat sa pagmamahal sapagkat si Jesus ay pinapakinggan ng mga disipulo. Kaya tingnan nyo yung mga naging namumuno sa inyong grupo. Ang tanong, sila ba ay pinapapakinggan sa tuwing mayroong decision making? Sila ba ay pinapakinggan kapag mayroong usapin? Ang mga namumuno ba sa grupo mo ay tunay na nakikinig at tunay na nagbibigay sa inyo ng inspirasyon. Kaya true transformational leadership always ignite, of course, love. Kaya kung ating titignan sa pamumuno ni Jesus, siya ang namumuno na nakaugat sa pag-ibig sapagkat siya ay namumuno sa pagiging mapagmahal sa pamamagitan ng pagpapagaling ng mga may karamdaman. Diba? Anong ginawa ni Jesus? Ipinakita ni Jesus ng kanyang pamumuno ay tunay na nakaugat sa pagmamahal sapagkat tunay na kanyang binigyan ng pag-asa yung mga taong walang-wala na. Diba? Kaya noong nakita ng mga disipulo na si Jesus ay nagpapagaling, they were inspired. Nung nakita ng mga disipulo na ang ginawa ni Jesus ay nagpapakain sa nagugutom, truly, they were inspired. Why? Sapagkat binigyan ng diin ni Jesus ang salitang pag-asa. Hindi lamang nananatili ang pag-asa sa titik, kundi ang pag-asa na ito ay binigyan niya ng laman. Noong nagkaroon ng confusion ng mga disipulo, paano natin papakainin ang mga taong ito kundi lamang ang dala natin at bitbit natin pagkain? Ano
Anong ginawa ni Jesus? Ang ginawa ni Jesus ay talaga naman binigyan niya ng diin. Walang iba kundi ang pagbabahaginan. Diba? Remember the feeding of the 5,000 people? Ang kwento ng mga manunulat, hindi lamang ito on the magic, kundi ang kwento ay patungkol sa kung paano binigyan ng saysay na Jesus ang kahalagahan ng pagbibigayan. And truly, there is this transformational leadership sapagkat ang ipinakita ni Jesus ay tunay na pamumuno na kung saan ay nakaugat sa halimbawa at pagkilos. Diba? Kaya nakakalungkot din minsan, may mga leaders tayo, satsat ng satsat, pero pagdating sa implementation ay talaga namang nawawala. Pero of course, no, depende din yan, may mga leaders na napakagaling naman talagang mag-inspire. May mga leaders din naman talaga na kung saan ang kanilang focus ay walang iba kundi lahat ay kumikilos. Diba? Hindi one-man rule, kundi lahat ay nagtutulungan. Hindi lamang isang leader na kung saan ang kumikilos, kundi lahat ay nagkakaroon ng interest na kung saan to share their ideas. And truly, that is what we call as transformational leadership. Kaya napakahalaga na nakita po natin paano na pinamumunuan ni Jesus ang mga disipulo. And the question for that and the answer is of course, pinamumunuan ni Jesus ang mga disipulo sa pagkilos niya sa katotohanan, sa pagkilos niya sa habag, at pagbibigay niya walang iba kundi ng pag-asa. At tunay na nagkaroon ng pagbabago at inspirasyon sapagkat hindi lamang si Jesus nagbibigay ng salita, kundi ang bawat salita ni Jesus ay nakikita sa kanyang gawa. Amen? Remember the story of this woman na kung saan sa mata ng iba ay makasalanan. Ngunit anong sabi ni Jesus? No? Ang sinumang hindi nagkakasala ang siyang unang babato. Diba? Kaya ang isang namumuno ay talaga naman to set an example sa lahat ng kanyang nasasakupan upang makita ang tunay ng isang namumuno, bitbit walang iba kundi ang kanyang pagmamahal at pag-ibig. Kaya nung makita nila ang ginawa ni Jesus, tunay na nagkakaroon ng pagbabago. Ibig sabihin, yung style of leadership na ipinapakita ni Jesus sa kanyang nasasakupan ay tunay na nakikita sa kilos at gawa. Kaya tayo na nandito, of course, no? Someday, bibigyan kayo ng pagkakataon na mag-lead sa grupo na ito. At for sure, darating din yung araw at oras na kung saan kayo ay bibigyan din ng pagkakataon na maging leader sa organization. At isang bagay na dapat nating i-inculcate that the style of our leadership is not the leadership na kung saan ay the corporate world, but rather a leadership that always transformational. Kaya lagi po nating tandaan ng isang tunay at napakagandang pamumuno ay walang iba kundi binabalot sa pagmamahal katulad ng pagmamahal na ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ibang klase din ang ipinakita ni Jesus. Bakit? Sapagkat sa kanyang pamumuno talaga naman makikita po natin na siya ang naglilingkod. Hindi siya ang pinaglilingkuran. Diba? May mga attitude tayo. Kapag tayo ay leader, dapat yung attention ay nasa sa atin. May attitude tayo minsan na kapag tayo ay leader, dapat ikaw lang ang nagsasalita.
tayo na kapag tayo ay elected as leader, talaga namang napakayabang po natin. Pero iba ang ipinakita ni Jesus, sapagkat ang kanyang pamumuno ay pamumunong tunay. Remember, noong hinugasan ni Jesus ang paa ni Pedro o ni Juan, na kung saan ay kanyang pinahiran ng langis. Pagpapakita lamang ang kanyang kababaan ng kalooban. Pagpapakita lamang na ang lahat ay pantay-pantay. Pagpapakita na anumang klaseng pamumuno ni Jesus ay nakaugat, walang iba kundi on the humility. Kaya ito dapat ang siyang ma-inculcate po natin kapag tayo ay binigyan ng pagkakataon na mamumuno sa anumang antas ng ating buhay. Pangalawa, na kung saan ay nagsiset ng example sa atin on the transformational leadership, si Nehemiah. Si Nehemiah ay isang leader na kung saan binigyan niya ng inspirasyon ang sinumang sumunod sa kanya upang makita ang tunay na misyon na ipinagkaloob ng Diyos. Di ba? Si Nehemiah ay tunay na kung saan isang namumuno na punong-puno, walang iba kundi ng panalangin. Kanino ba siya nakaangkla? Sa Diyos. Di ba? Kaya ang isang leader ay dapat leader na kung saan ay nagdadasal. Di ba? Kaya ang isang leader na nagdadasal ay pinagkakalooban ng grasya ng liwanag. Kaya yung wisdom ng isang leader, kapag ang leader na ito ay nagdadasal, for sure, guided ito ng banal na Espiritu. At kapag siya ay guided ng banal na Espiritu, for sure, ang kanyang tatahakin kasama ng mga sumusunod sa kanya ay for sure papunta sa daan ng buhay at liwanag. Amen? Kaya hindi tayo binigo ni Nehemiah sa kung paano niya binigyan ng diin ng kanyang pamumuno ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya mahirap man ang misyon na inata sa kanya ng Panginoon, ngunit si Nehemiah ay nagtagumpay. Bakit? Because he is connected with God. Amen? Kaya tayo bilang leaders, someday man sa ilan dito, huwag po natin kalimutan ang pinakamahalagang bagay bilang isang namumuno. At yun ay walang iba kundi ang ugnayan natin sa Diyos. Kaya sa buhay ni Nehemiah, marami mang pagsubok, marami mang suliranin, marami mang pagkakataon na kung saan ay nagiging hadlang sa kanyang misyon. Pero dahil siya ay nakaugat sa Diyos, dahil siya ay nakaugnay sa Diyos, hindi kailanman nawawala si Nehemiah, sapagkat anuman ang gugustuhin ng Diyos, ibinigay ng Diyos, sapagkat tunay si Nehemiah ay nakaugat, walang iba kundi sa Panginoon. Kaya kung si Jesus man namumuno ng may pagmamahal na kung saan bitbit ang habag at awa, si Nehemiah naman makikita natin ang kahalagahan ng ugnayan sa Diyos upang sa iyong pamumuno hindi ka mawawala, sapagkat ikaw ay pagkakalooban ng liwanag sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Si Abraham, na kung saan one of the best transformational leaders ng Biblia, talaga namang makikita po natin na sa kabila ng kanyang kahinaan, tunay na pinamumunuan ni Abraham, walang iba kundi ang kanyang nasasakupan patungo sa landas ng buhay. Amen? Ilang pagkakataon na kung saan siya'y nalilito, ilang beses na
saan napanghinaan ng kalooban si Abraham. Ngunit patuloy siyang naglalakbay, punong-puno ng pag-asa. Bakit? Sapagkat napakaklaro sa kanya na ang kanyang lalakbayin ay walang iba kundi sa buhay na ganap. Kaya tayo bilang leaders, dapat yung ating objective kapag dala-dala po natin ang mga nasasakupan natin, lagi po natin makatandaan para saan ba itong pamumuno ko. Hindi ito para sa sarili ko, kundi para sa kabutihan ng nakakarami. Amen? Diba si Abraham, hindi lamang niya tinitingnan yung kanyang sarili. Hindi lamang niya bitbit yung kanyang sarili. Kundi ang bitbit niya ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin si Abraham. Tunay na nagbibigay sa atin ng inspirasyon sapagkat si Abraham, ang kanyang pamumuno is always or was always guided by what God wants. Ibig sabihin, hindi niya ito ginusto, kundi ito ang kagustuhan ng Diyos. Kaya, i-discuss po natin yung principles ng isang namumuno na kung saan ay nakaugat sa pagbabago, nakaugat sa inspirasyon, at nakaugat sa tunay na namumuno. Una, napakahalaga yung vision at purpose. Ibig sabihin, kung wala po tayong vision, anong Tagalog sa vision? Yes, pwede din, no? Kung wala po tayong pananaw, at kung wala po sa atin ang pinakadahilan ng ating pamumuno, for sure, magkakawatak-watak yung ating pinamumunuan. Bakit? Kapag tayo ay mayanin at hindi natin alam kung ano ang pinaglalaban natin, kung ano ang pinaglilingkod po natin, tunay na mawawala po tayo sa landas. Bakit? Sapagkat ang isang epektibo na namumuno ay dapat always align in his purpose. Ibig sabihin, halimbawa, gusto kong pamunuan yung grupo na ito na yung achievement nila ay makilala ang Diyos. Of course, kanya-kanyang ugali, kanya-kanyang perspective, iba-ibang kultura yung pinamumunuan mo. Kung hindi mo alam ang pinakaugat na gusto mong marating, for sure, mawawala ka sa landas ng organisasyon na iyon. Kaya dapat yung isang leader ay dapat mayroong vision. Yung isang leader ay dapat bitbit, walang iba kundi ang pagpapahalaga ng buhay at higit sa lahat ng kanyang pinamumunuan. Kaya napakahalaga na yung leader ay dapat futuristic. Ibig sabihin, itong leader na ito, walang gustong ibang marating, kundi ang kinabukasan ng bawat isa. Ang kinabukasan ng nakakarami. Ang kabutihan ng kanyang pinamumunuan. At ibig sabihin, hindi siya basta-basta nayayanig or kumikip-up. But rather, yung leader na ito ay palaban. Palaban hindi dahil masama yung kanyang ugali. Palaban sapagkat alam niya ang gusto niya marating. Alam niya ang ano ang magiging bunga ng kanyang pinamumunuan. Kaya, let those people be our leader na kung saan ay futuristic at of course, napalibutan ng vision ng kanyang buhay. Pangalawa na principles, leading by example. Kaya yung isang leader ay dapat nakikita sa kilos. Diba? May mga leader tayo, ang galing magsalita, pero by example, ay just the Lord, hindi nakikita yung kanyang example. No?
Magaling lang magputok, yun ang sabi nila. Pero hindi tunay na namumuno. At yung mga nagpapauto ay Diyos ko Lord, nagiging ulan. Kaya nga sabi ko nila, hindi pwedeng mamumuno ang isang ulan sa mga ulan din. Bakit? Kasi lahat sila mahuhulog sa gabi. Kaya always remember, a true leader is always, of course, leading by example. Amen? At yung example na iyon, hindi lamang sa pagkilos, napakahalaga na yung kanyang ipinapakita, mayroong pagmamahal, mayroong respeto, mayroong purity, mayroong pananampalataya. At tunay ay very inspirational yung kanyang ipinapakita. Pangatlo, courageous decision making. Ang isang leader, hindi pwedeng na kung saan ay namamangka sa dalawang ilog. Dapat yung leader ay talagang decision making. Ibig sabihin, courageous. Yun ang dapat, yun ang tama. Mahirap man ito gagawin, pero talagang gawin natin sapagkat ito ang pinili natin. Diba? Ipinapakita niya ng desisyon ng nakakarami ang pinakamahalaga. Meron mang sumasalungat, pero hindi siya nagpapadala sa daloy ng agos ng tubig. Dahil alam niya na ang desisyon na kung saan ay lahat ay nakikiyes, ang dapat na kanyang gawin ay walang iba kundi tutuparin ng may pag-asa. Pang-apat, dapat empowering yung kanyang pagiging leader. Halimbawa, ako leader, nakitaan ko yung aking member na magaling sa ganito. Dapat yung aking gagawin to empower this person na kung saan sa pamamagitan ng aking inspiration, sa pamamagitan ng aking pagtutulak sa kanya upang maipakita niya yung kanyang galing. For sure, ang leader na ito ay transformational. Yun bang kayang yan? Okay lang na magkamali. Okay lang na mag-failure. Ang pinakamahalaga ay sinubukan. Diba? Kaya yung leader na ito ay leader na kung saan tunay transformational. Sapagkat yung kanyang leader ay nakaugat doon sa pagkakataon na kung saan gusto niya na ma-empower yung kanyang nasasakupan. Amen? Diba? Halimbawa sa kanya, magaling kang kumanta. Ay, ayaw ko sis. Nahihiya ako. Kaya mo yan. Ipakita mo yung galing mo. Kasi yan ay gift ng Diyos. At kapag itong sinabihan niya ay tutuloy sa pag-awit, for sure, you are a transformational leader. Panglima, resilience in adversity. Ito yung leader na kung saan laging nagbibigay ng inspiration in the midst of challenges, persevering, and unwavering determination. Halimbawa, may pagsubok sa ating organization. Ang isang tunay na transformational leader, hindi basta-basta yan na hihinto. Lagi niyang sabihin, fight, fight, fight. Tuloy lang ang laban. Kaya natin ito. Pero kapag ang isang leader, nanghihina na nga ang loob ng kanyang kasamahan at ikaw din ay mahina and you are not truly a transformational leader. Dapat ang isang leader is always an example of perseverance. Yun bang lagi niyang sasabihin, huwag po tayong mag-give up, kaya natin ito. Huwag po tayong mapanghinaan ng kalooban, magtulungan tayo. Diba? Kaya nakaka-inspire. Of course, number 6 ay innovation and creativity. Ibig sabihin, yung isang transformative leader
niyayakap, walang iba kundi yung mga pagbabago. May mga leader na napakagaling. Sino-sino ito? Halimbawa, sis, mukhang hindi na talaga angkop yung gagawin natin kasi meron ng pagbabago. Well, we try. Subukan natin. Baka naman magiging effective. Ito yung para bagang sinasabi natin, di ba, meron tayong mga traditional, meron din tayong mga leader na kung saan ay handang tanggapin yung mga changes. Kaya sabi sa atin, isa sa principle ng isang transformative leader, always embracing the new ways of thinking. Amen? Inaantok na ba kayo? Malapit na. Ibig sabihin, yun bang laging bukas sa pagbabago. Laging bukas sa pakikinig ng suggestions ng iba. Halimbawa, sasabihin niya, sis, pwede bang ganito ang gawin natin? Kapag transformative leader ka, ang iyong response, sige, itry natin, why not? Diba? Baka nga naman, yun ay effective. Ang isang transformative leader ay yung tumatanggap ng kapalpakan. Well, palpak tayo, siguro na matututo na tayo in the long run. Kaya, always embracing the changes of lifestyle. Ang ito, ang isang leader, transformative leader, ay handang maglingkod. Amen? Diba? Mapapansin niyo yun, yung transformative leader, ang gusto niyang mangyari, lahat makakain muna bago siya kakain. Diba? May iba ng leader. Nauna, hindi ako pwede maubusan. Leader ako eh. Pero ang isang transformative leader, siya yung tinitingnan niya muna, nakakain na ba lahat? Nakakain na sis, nakakain na Brad. Saka na siya kakain. Yun ang tunay na servant leadership. Ibig sabihin, very welcoming. Ibig sabihin, yung kanyang mindset ay iba. Sapagkat bago siya, dapat lahat muna. Bayan muna bago sarili. Amen? At last of all the list, the last thing, impact through love. No? Ang isang leader, ang isang namumuno, dapat nakikita sa kanya ang imahe ng pagmamahal. Diba? Ano ang imahe ng pagmamahal? Simple lamang, kapag nagkamali, laging binibigyan ng pagkakataon na magbago. Kapag mayroong suggestion, ang kanyang nasasakupan, hindi nakitreaten, kundi nakikinig. Kapag nakikitaan niya yung kanyang kasamahan na may angking talino at abilidad, mas lalo pa niya bibigyan ng pagkakataon na maipahayag at maipakita ang talento na ibinigay ng Diyos. Amen? Kapag ang isang leader ay na kung saan nakabalot sa pagmamahal, for sure, yung leader na iyon ay kamanlalakbay. Ibig sabihin ng kamanlalakbay, walang nauna, lahat sabay-sabay. Walang nahuhuli, lahat ay sabay-sabay. Walang nagiging first, kundi lahat ay nagtatagumpay. Kapalpakan ng isa, kapalpakan ng lahat. Tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Kaya bilang lingkod na kung saan not in a corporate world, yung ating pagiging lingkod sa simbahan ay dapat nakabalot sa imahe ni Jesus na tunay na naglingkod, bitbit ang pag-ibig na kung saan hindi namimili, kundi pag-ibig para sa lahat. Kaya halinawa na ang ating buhay na kapag binigyan tayo ng pagkakataon na mamumuno,
Jesus. Katulad ng batang Jesus na kung saan ay puspos ng karunungan sa pagkatunay na nagiging bukas sa kalooban ng kanyang ama. Amen? Ang isang leader ay higit sa lahat, ang kanyang sandata ay hindi lamang sa kanyang talino, hindi lamang sa kanyang lakas, hindi lamang sa kanyang pisikal na abilidad, kundi ang kanyang sandata ay walang iba kundi ang buhay panalangin. Muli po, palakpakan po natin